Siyempre, bago ho yan, ay pag-usapan muna natin ang salita ng Diyos na makakatulong ho sa atin sa araw-araw. Pwede natin maging, sabi nga nila Kenny, ay pwede natin maging inspirasyon, di ba? Kasi we need also spiritual, mga kaibigan pang spiritual na pamumuhay, hindi lang ho yung pang physical, material na bagay, yung pang para sa ating katawan, di ba? Oo, ay kailangan din ho natin ng pang spiritual. Sa inyo po, huwag niyo susubukin ng Diyos, ha? Huwag niyo susubukin ng Diyos. Huwag nating gagawin yung subukan natin ng Panginoong Diyos. Okay? Dahil hindi siya dapat sinusubukan. At sa buhay natin ito, ano man ang pagsubok ko na dinadaanan ho natin, hayaan niyo ho yan. Estudyante ka man, bata man, kabataan man, hanggang matanda. Kung ano po ano man ang sitwasyon ng buhay mo ngayon, yung mga pagsubok na yan, mga kaibigan, ay may pangako ho ang Panginoong Diyos po sa atin. Diba? Naniniwala ho ba kayo sa pangako ng Diyos? Ha? Naniniwala ba kayo? Amen! Ay mabuti naman kung ganun. Kala ko parang bibigay na kayo Dapat hindi. Alright? Hindi dapat. Okay? Dahil sinasabi ho sa unang Korinto 10:13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Amen ba yun? Tama, di ba? Wala hong pagsubok na dumating sa inyo, sino man ho sa atin ngayon na nakikinig, na hindi nararanasan ho ng ibang tao. Pare-pareho po tayo, kay mahirap, kay mayaman. Minsan nga ho yung mayaman, sila pa'y mas maraming problema sa atin. Hindi sila makatulog sa gabi. Amen ba yun? Bakit? Hindi nila alam. Baka yung pera nila sa bangko, kinabukasan, alaws na. Samantala magkano na nga insurance sa bangko? Nasa maximum 500,000 lang. Yung iba kung saan nilalagay. Yung iba, nilalagay na sa, ano yung tawag doon? Kenny, yung sa bahay. Yung kulungan ng maraming pera. Vault. Bumibili ng vault. Diba? Yung iba, ikinakali sa, ikinakali. Ano yung tawag doon? Yung binabaon sa lupa. Bakit natin sinasabi ho ito? Dahil po, ang katotohanan ng lahat, tapat po ang Diyos, mga kaibigan. At hindi niya ipapahintulot na tayo'y subukin ng higit sa ating makakaya. Amen ba yun? Amen naman dyan. Amen! Yes. Sa halip pagdating na pagsubok, bibigyan niya tayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. Anong kailangan? Isurrender mo sa Panginoong Diyos. Isurrender mo, di ba? Surrender mo sa Kanya lahat, ikwento mo sa Kanya lahat. Huwag mong ikikwento sa iba. Naku, maniwala ka sa akin. Bakit ka mo? Nako! Don't overshare. Everyone is not your friend, my friend. Oo. Mamaya babasahin ko sa inyo yon, ha? Huwag sa iba. Magtiwala ho tayo sa Panginoong Diyos. Dahil sinasabi rin ho sa Deuteronomeo, si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos at siya ay Diyos na hindi marunong sumira sa pangako. Tapat siya sa lahat ng umiibig sa Kanya at sumusunod sa Kanyang mga tuntunin. Ipinadarama niya ang Kanyang pagmamahal hanggang sa 1,000,000 salinlahi. Kasama ho tayo doon. Kasama ho tayo doon, mga kapatid, mga kanyusik. Because of the love of God to us, ang ganda ng awiting, God will make a way when there seems to be no way. Amen? God will make a way when there seems to be no way. Ganyan tayo kamahal ng Panginoong Diyos, mga kaibigan. Sana wag natin siyang kakalimutan sa buhay po natin. Sinasabi tandaan niyo po yun hindi marunong sumira ang Panginoong Diyos sa Kanyang pangako. Tapat po siya sa lahat ng umiibig sa Kanya at sumusunod sa Kanyang mga tuntunin. Ipinadarama niya ang Kanyang pagmamahal hanggang sa 1,000,000 salinlahi. Hindi lang ho noong sinaunang panahon ng Old Testament, kundi ho hanggang ngayon. Kaya nga binigay niya yung bugtong na anak Pinadala niya ang Panginoong Hesukristo dito Diba? Para ipakita ulit sa atin kung gaano siya ka-powerful. Na siya ang Diyos.
Di ba? Siya ang Diyos, ang makapangyarihan ng langit at lupa. Alright? Tapat po ang Panginoon at hindi magbabago at tutuparin niya ang kanyang mga pangako. Amen ba yon? Kaya kung tayo po mga kaibigan, meron hong mga gustong iparating sa Panginoong Diyos, sa Diyos po natin sabihin, huwag kung kani-kanino. Huwag tayong basta-basta magtitiwala kung kani-kanino lang. At tigilan natin yung sobrang pag-share. Oo, sa kung sino man. Because oversharing, sabi nga, is how you leak the energy privacy. Oo, energy privacy is protection. Stop telling people more than what they need to know. You know the reason why? Dahil marami dyan ay ahas. Ahas, mga kaibigan. Marami dyan, ang akala mo'y, kumbaga, nakuha mo ang kanilang simpatsya. Akala mo ay nandyan sila to support you. But yung iba, pagtalikod po, mga kaibigan, pinagtatawanan ka. Ngiting aso, ngiting demonyo. Sa Diyos tayo magtiwala. At siyempre sa mahal mo sa buhay. Okay? Yun po yun, napakagandang natin ngayon na napakagandang baunin natin sa araw-araw sa ating trabaho, sa gagawin po natin today before we before we start the day. Diba? Don't forget to kape. Kausapin ang Panginoon sa araw na ito. And today, God is first. Alright? Thank God. It's a Friday, but today, let us make sure that God is first sa buhay po natin. Uulitin ko, tapat po ang Diyos sa kanyang mga pangako. At marami na ho nagpapatunay dyan na alam mo kung talagang walang-wala ka ng kapatid, magdasal ka lang. Ipanalangin mo sa Panginoong Diyos yung kahilingan mo. Hindi kanya pababayaan. Alam niya eh. Alam niya. Gahiblangan ang buhok mo, alam niya, di ba? Oo. Kahit pag-gaano kakapal pa yung buhok mo na yan. Amen ba yun? Amen ba yun, mga kanyusi? Amen! Alright. Kalat ko na nakikinig ngayon, ang pagpapala ng Panginoong Diyos ay sumaatin ngayong araw na ito ng Biyernes po, mga kaibigan.